At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga si Full Chapter 1141. So ayan bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun na naman po at ulit, huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula. Sa pagbabalik nila Nami, papunta na sa may Sun Village at kasama niya nga rito etong si Road pati na yung dalawang gwardiya dun sa may kastilyo, yung dalawang sugatan. At dito nga ay etong si Nami nagrereklamo siya. So sabi niya nga, wala naman pala siyang makikita at makukuha na higanting treasure dun sa may kastilyo. Sayang lang yung pinunta niya. Wala naman siyang pakialam dun kay Prince Loki sabi niya ganyan. Ang talagang pake niya lang dun yung mga treasure pero wala naman. So dito narinig ng dalawang gwardiya yung sinasabi nga ni Nami about dun sa treasure saka lalo na kay Prince Loki. So kaya eto, sabi nga ni Road dun sa dalawang gwardiya, wag nilang pansinin si Nami, wala lang yun sabi niya ganyan. So maging payapa lang etong dalawa. But then, ay pagkatapos nga niya, ay talo na nga rito sa side nga ni Ripley sa hanga ni Frankie. So eto, tuloy sa paglalakad nga dyan etong dalawa sa Treasure Adam Tree. At eto nga sabi ni Frankie, ang dami niyang makikita pa at saka malalaman patungkol nga rito sa puno na to. At dito na nga sinabi ngayon ni Ripley na sa mga branches nito ng Adam Tree ay may naninirahan nga dyan ng mga higante. So ganyan yung ginagawa nila, ibig sabihin sa mga bawat branches nung Adam Tree may village na tinatayo at dyan nga tumitira yung mga higante. At so ayan, ay habang nagpapatuloy dito sa paglalakad etong dalawa ay etong si Frankie may napansin siya. Sabi niya nga yan, teka lang, ano yun? Tot may putol na branch. At eto ngayon paliwanag ni Ripley na dati dun sa branches na yun may nakatayong village na kung tawagin nga ay Hayogen kung di ako nagkakamali ng pronunciation dyan. Pero ang nangyari, nakidlatan yung village na yun at nasunog ngayon yung village. So kaya naman, para nga ma-prevent yung pag-aapoy dyan, ginawa nila, pinutol na lang nila yung branches na yun, ay yung branch na yun kasama na yung village. So ito nga sabi ni Frankie, ang hirap naman yung decision na ginawa nila. Pero ito nga sabi ni Ripley, kasi ang problema dito sa puno ng Adam, once na masunog yan, ay hindi na apula yung apoy niyan. So kaya nga para ma-prevent yung pagkalat ng apoy, ay kailangan nilang putulin yung branch na yun kasama na yung village. So kaya eto, tuloy pa kayo ni Ripley na pwede na lang sabihin yung kahinaan ng puno ng Adam ay yung lightning at saka yung apoy. Pero ito nga, pagkatapos dito kay Frankie sa kay Ripley, ay balik naman dito yan sa party-party ulit ng mga higante natin dahil nandiyan na nga ulit itong si Nami at kasama niya na itong si Usopp. So ito, sabi nga ni Usopp kay Nami, di niya nakita si Zoro sa si Luffy, nasa na yung dalawa. So ito sabi ni Nami, hindi niya alam, baka nag-explore lang. Pero ito nga, habang nag-uusap dyan dalawa, ay itong si Jarul bigla kang pumunta na dyan sa table ng dalawa. So ito, ay tuwan-tuwa si Usopp, sabi niya nga dyan, Jarul, tignan mo, ito yung genius naming navigator, sabi niya ganyan. So ito nga yung sabi ni Jarul, aba, ang ganda, sabi niya ganyan. Pero ito nga sabi ni Usopp kay Jarul, ano ba yung type na babae na ito ni Jarul? At dito na nga yung sinabi ni Jarul na yung gusto niya babae, older woman, sabi niya ganyan, so mas matanda sa kanya. So kaya nga, itong si Usopp nagulat at ayun, napatalo niya siya at pinalo niya itong kutsilyo tuloy, itong espada na nakatusok din sa may ulo ni Jarul. So kaya nga dahil dyan, talagang sigaw na sigaw sa sakit dyan itong si Jarul. Sabi niya nga ni Usopp dyan, ano ba naman, siya nga yung pinakamatanda dyan tapos naghahanap pa siya ng pinakamatanda. Pero ayun, nag-alala yung mga higante rito kasi nga pinalo ni Usopp itong espada dyan sa may ulo ni Jarul. Sabi nga ng mga higante kay Usopp, huwag nang gagawin yun kasi kamamatay nga ni Jarul yan. But then, ay pagkatapos nga niya, ay eto may kita si Jinbei, tingin-tingin lang dito kay Usopp kasi nga lasing na kung ano mga pinagagawa na. Pero eto nga, biglang baling si Nami dyan kay Jinbei, sabi niya nga dyan na etong si Usopp sa si Luffy, eto kasi talaga yung matagal na nilang pangarap, yung makapunta rito sa Elbaf. So kaya yan, tuwan-tuwa ngayon etong si Usopp nung na makarating na nga sila dyan. Pero ayan, ay habang nagpapatuloy rito itong kasiyahan ng mga higante, ay etong si Sanji, napansin niya nga na nawawala etong si Gerd. So kaya ang ginawa niya, hinanap niya kagad etong si Gerd. Pero may kita na etong si Gerd, ginamot niya pala etong dalawang higante na dinala na ito nila Road. At eto sabi ngayon ni Gerd, yung isang higante
Luffy ay na-fracture yung kanyang bintit sa yung kamay dahil sa matinding pressure na in-apply doon. So kung matatandaan niyo, di ba si Gunko gamit yung kanyang bandage ay pinalibutan niya nga yung bintit sa yung kamay ng higante, tapos yun nga parang piniga niya. So kaya yan na-fracture. Tapos yung isang higante naman na-injury siya dahil sa isang matulis na object o di naman daw kaya dahil sa matinding shock na nakuha niya mula sa isang tao. Pero ito nga sabi ni Gerd, ano ba talaga yung nangyari? So ito sagot si Rhodes, sabi niya nga hindi niya alam kasi ang ginawa niya daw, pumunta lang siya dun sa may kastilyo para kumuha ng inspiration para nga sa panibagong design ng mga blocks na gagawin niya. Pero yun nga, pagdating niya, ganito na yung inabot niya, mga injured na. Ito mga nakakita niyang mga gwardiya dun. So kaya nga dinala niya dito kala Gerd para gamutin yan. Pero ito nga sabi ni Gerd, bakit pinapawis? Etong si Rhodes, parang di niya sinasabi kung ano yung katotohanan. So ito sabi nga ni Gerd, sige, gigisingin niya na lang yung dalawang higante. Sabi niya, tatanungin niya. Pero ito nga, medyo nagpanik si Rhodes. Sabi niya nga, hindi, wag niya nang gisingin. Pagpahingahin niya na lang. Pero ito nga sa loob-loob dito ni Rhodes, dapat maka-cover up niya itong sila Luffy. Dapat walang makaalam na pupuntahan nila Luffy si Prince Loki para palayain yun. Pero ito nga sabi ni Gerd, okay, sige, di niya na lang muna sasabihin kala Jaro yun nangyari dito sa dalawang gwardang higante na nga na to. Kasi nga baka masira lang yung party, wala naman silang ebidensya kung ano nga nangyari talaga dun sa dalawa. Pero eto nga, pagkatalikod ngayon ni Rhodes dyan kay Gerd ay biglaan na lang na binanatan ni Gerd ito si Rhodes. Sabi na nga dyan, magsabi ng totoo etong si Rhodes, sabihin niya kung ano talaga yung nangyari kasi alam niya, tinatago lang ni Rhodes yun talaga nangyari dun sa may kastilyo. But then, ay pagkatapos nga nito, ay balik na nga rito sa side nga ni Prince Loki at eto nga, lupay-pay na dyan etong si Prince Loki, pero etong si Luffy sa si Zoro nandiyan na sa harap niya. So eto nga, ay nagugulat nga dito etong si Zoro, sabi niya, ang laki nito masyado, itong higante na to. So ito si Luffy napasigaw pa kasi nga nakita rin nila pati yung mga alagang beast dito ni Prince Loki, mga sugatan na nga rin. At ito nga, sigaw si Luffy, sabi niya nga dyan, Loki, ano nangyari? Sino may gawa sa'yo yan? Sabi niya ganyan. So dito, papakawalan na ni Luffy itong si Prince Loki kasi nga naaawa na siya. At ito nga, humingi siya ng tulong kay Zoro. Pero ayan, sabi ni Zoro, hindi, wag muna kasi nga hindi yan yung napag-usapan nila, ipapakawalan itong si Loki agad-agad. Pero ito nga, nung sususian na ni Luffy itong kadena dito ni Prince Loki, bigla na nga lang siya nang hina. Kasi nga, itong mga kadena dito ni Prince Loki gawa yan sa Sea Stone. At then, ay pagkatapos nga niya, ay dito na nagtalo itong si Luffy sa hanga itong si Zoro. So ito sabi nga ni Luffy, itong higante na to mamamatay na. Pag-uusapan pa ba nila kung papalayain yan o hindi? So ito sabi ni Zoro, hindi naman siya obligado na palayain nga itong si Prince Loki. At saka isa pa, kaya nga nandiyan si Zoro kasi gusto niyang malaman kung itong si Prince Loki ba ay talagang matino yan. So kumbaga hindi niloloko itong si Luffy kasi nga base sa mga rumors ay talagang napakasama nito ni Prince Loki. So kaya gustong makausap muna ni Zoro itong si Prince Loki para malaman niya kung anong klase ba itong si Prince Loki. So kaya nga, ang ginawa dito ni Zoro, pumunta siya dyan kay Prince Loki at sinipa niya yung sugat nito ni Prince Loki. So dahil dyan, ay talagang napaaray dyan etong si Prince Loki, sigaw siya sa sakit. At dito na nga napagtantungay ni Zoro na hindi nga nagsisinungaling etong si Prince Loki. Etong natamo niya ng mga injured dyan ng mga sugat, totoong araw yan at talaga pati etong kanyang yung tinding sakit na naramdaman niya, hindi nga raw niya pinipeke. So kaya ito sabi ni Zoro, okay sige, palayain natin na yan. Pero etong poses dito sa may kaliwang binti niya o may kaliwang paa ay hindi nila tatanggalin muna yan, sabi niyang ganyan. So dito natuwa na etong si Luffy kasi pumayag na etong si Zoro. So kaya ito sabi ni Luffy, sige, ang gagawin niya, kukunin niya si Chopper dun sa may village para nga gamutin na etong si Zoro. At saka isa pa, kukuha na rin siya ng mga karne para makarecover kaagad etong si Loki dyan. Pero ito sabi nga ni Zoro, kapag etong si Luffy pumunta dun sa may village tapos kinuha si Chopper at malaman ng mga higante na pinakawalan nila itong si Prince Loki, ay itataboy sila dyan, papaalisin sila sa may Elbaf. So ito sabi ni Luffy, wala siyang pakialam, okay lang yun kahit paalisin sila, basta mailigtas lang muna itong si Prince Loki. So kaya ito, nung kukuha na nung karne itong si Luffy dyan, sabi ni Zoro, ay eto nga, may mga beast dyan may mga karne dyan, yun na lang ipakain dito kay Loki. Pero eto nga, nagalit si Luffy, sabi niya nga dyan na hindi, wag yung mga beast na yan kasi kaibigan nga raw ni Luffy etong mga beast na to. At saka isa pa, ay wala naman daw kakain ng kaibigan mo, sabi ganyan ni Luffy. So ang kulit lang nito ni Zoro, ang lalaraw, sabi nito ni Luffy dyan kay Zoro. Pero ito nga, pagkatapos ng diskusyon na ng dalawa, ay dito mula sa may kalangitan, nahulog na itong grupo naman
naman ni Harudin at kasama rito itong si Sanji. So dito ay dahil nga sa walang sea clouds dyan, kaya anong nangyari, nag-dive na itong mga to papunta kagad dyan sa may underworld. So dito nakakita nga ni Luffy na babagsak na itong sila Harudin, kaya nagpalobo na nga itong si Luffy at sinalo niya itong sila Harudin dyan. Pero dahil nga sa sobrang lakas nung impact nung pagkakabagsak nila Harudin dyan kay Luffy, kaya tumalbog sila ulit, lumipad sila ulit at yun nga, na-injury tuloy dyan itong sila Harudin maliban dito kay Sanji at saka nga dito kay Gerd. Pero ayan ay pagkatapos nga magsitalsikan o magsiliparan ng mga to ay agad-agad nakabalik naman kagad sila dito kay Luffy. At eto nga nagpapasalamat itong sila Harudin dyan kay Luffy, sabi niya nga dyan kasi mula dun sa ganong kataas na pinaglaglagan nila, kundi sila sinalo ni Luffy, sigurado patay sila, katapusan na nila, sabi niya ganyan. Pero eto nga ay pinipigilan nila Harudin at si Luffy na palayaan si Prince Loki kasi nga delikado raw talaga. Ayan si Prince Loki, sobrang sama niyan. Pero eto nga, sabi ni Zoro, yung sa pagdating dyan ay medyo huli na kasi nga dito makikita na eto si Prince Loki ay nakalaya na nga. So yun, napakawala na ni Luffy at ayan, tayo ngayon dyan etong si Prince Loki at ayun si Luffy, sobrang liit lang. So ito nga sabi nila, sobrang laki na ito ni Prince Loki. So dito, nagulat na nga etong crew ni Harudin kasi nga napalaya na etong si Prince Loki. So eto, sigaw na nga dyan si Luffy, sabi niya nga dyan, teka lang, akala na ba wala nang malay etong si Prince Loki kasi nga antindi nung natumo niyang dyan, injury. Pero yun nga, biglang grab dito ni Prince Loki itong kanyang hammer at sigaw na ngayon dito etong si Harudin, sabi nga dyan, lumayo raw etong si Prince Loki dyan sa hammer na yan, sa Ragdir na yan, huwag nang hahawakan yan, sabi niyang ganyan. Pero eto nga, tawa-tawa lang dito etong si Prince Loki. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to. So ayan, ay para magsisimula na nga rito itong kaguluhan dyan sa Elbaf kasi nga eto nakalaya na sa wakas itong si Prince Loki. So ang tanong, ano kaya unang-unang gagawin dyan ni Prince Loki? So baba natin niya baka agad dyan itong sila Luffy, itong sila Harudin, at saka isa pa ay bakit kaya ayaw na ayaw ni Harudin na hawakan nga o gamitin ni Prince Loki itong kanyang Ragnir. So yun pala guys, di ba Ragnir, itong tawag sa hammer dito ni Prince Loki. So ang ibig sabihin yan ay Iron Thunder. So dito may kita na para talagang mortal na kalaban o kaaway ng Elbaf itong si Prince Loki dyan. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At ayan, ay huwag nyo nga po sanang kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.